related ito dun sa ongoing destabilization plots na nangyayari, na ilan yung mga attempts na pagpatalsik kay President Marcos. At sa totoo lang, itong ongoing hearing ni Bato de la Rosa, this is part of the ouster plot, no? Naghahanap sila ng mga kadahilanan para i-ignite, i-agitate yung taong bayan, and hopefully makasungkit sila ng mga aktibong general o mga opisyal ng armed forces para matuloy yung kanilang power grab. Seryoso po yung power grab? Opo, no? Ilang beses na yan. Last year, di ba, na-confirm na nga yan ni AFP Chief of Staff General Bromer, at tuloy-tuloy yan, by our latest count, at least 4 na beses na nag-a-attempt magpatalsik itong Duterte camp. Bakit po nag-fail? Dahil hindi sumasama yung mga opisyal ng armed forces, no? Merong nagre-recruit, pero so far hindi pa sila nakakakuha, no? Meron mga nakakakuha sila na ilang aktibo na PNP officials, mga Davao Group, pero so far sa AFP wala pa. Pero mahirap magkumpiyansa sa ganyan dahil based on our own experience, mabilis yan, no? Kaya nga ito, naghahanap sila ng mga issues na pwedeng mag-agitate ng sandatahang lakas at ng taong bayan. Then hopefully, magkaroon sila ng kanilang version ng people power, kudita, withdrawal of support, at kung ano man. Sir, ang narrative is dinoble ni Duterte ang sweldo ng pulis at ng sundalo during his term. Does it mean or that equate to his popularity among the ranks? Maaring popular siya nung siya ay nakapwesto. We will concede that, no? Pero nung nagkahiwalay na sila ni President Marcos, hindi sumama sa kanya yung AFP, at ang loyalty nila doon sa chain of command at sa konstitusyon as it should be, no? Tayo, nabubulso tayo constantly sa armed forces, wala silang reason na nakikita para patalsikin si President Marcos. Besides, pro-China si Duterte, at alam nila lahat yan. Factor po yung China sa ginagawa nila? Yes, for sure. Dahil ang sentimiento ng AFP is towards our democratic allies, no? At hindi sila nalapit kailanman sa China, kahit nung panahon ni Duterte ay pilit silang nilalapit sa China. So alam nila yung ganong mga galawan, at predominantly anti-China ang AFP. How extensive yun kanilang destabilization plan? It's very serious, no? Sabi ko nga, may mga nagre-recruit na mga kilalang personalidad na former senior officials of the AFP and the Duterte administration. Meron mo bang na-identify na nag-recruit? Yes. Yes. Can you share us some or one? Well, hindi po natin ma-share kasi constantly minomonitor pa sila. Active? No. Retired. Retired military officer? Retired na konektado kay Duterte. Former cabinet? Yes. Lalaki, babae? Hindi. Retired ito. Retired former retired AFP officer na naging kabinete ng Duterte administration. Pero sa tingin nyo, na-check ito ng military? AFP? Na-check na to? Yun ang nakakalap namin from our sources na minomonitor itong mga ito.
may economic sabotage din po ba silang ginagawa? I believe, well, based dun sa information na nakalap namin, mga Davao Group din yung mga nagmaniobra doon sa pag-increase ng presyo ng sibuyas, sukal at iba pa. So, Sir, isa pang tanong, medyo makulit ako, pasensya na. Ano yung ginagawa ni Senator Bato na yung investigation, part ng destabilization plan? Yes. Ako ay naniniwala na parte ng destabilization efforts itong ongoing hearing ni Senator Bato de la Rosa. Part ng kanilang communications plan ito yung nakikita nilang isang posibleng mag-agitate sa taong bayan at sa mga miyembro ng AFP. No? They're hoping to break through para matuloy na yung kanilang ouster plot at pagka napakalsik nila si President Marcos, iuupo nila si Sara Duterte. Sir, educate may ignorance or innocence. Paano mapapatalsik ang Pangulo through that Bato investigation? Ito, part lang ito ng communications plan. No? Ito para painitin at paingay ng gusto at ididikit dyan yung yung economic situation natin. So, maghahanap sila ng paraan para na mahila nila, makumbinsi nila yung taong bayan na umaklas, no? At more importantly, para makakuha sila ng suporta sa AFP. Sorry, nabanggit yung June, July, lalabas yung, at least yung first batch ng arrest warrant. So, meaning, ang destabilization ay magpipik as June arrive. Palagay ko coincidence lang yan. Kasi itong pag-i-escalate nila ng kanilang destabilization efforts, magko-coincide nito doon sa June 30 na date kung saan magto 2 years na ang termino ni Vice President Sara Duterte, and therefore kung makakapwesto siya after that, eligible siya for re-election sa 2028, just like what happened no kay JLA. So, ang tinatarget ay 10-year rule. Yes. Isa yon sa tinatarget. Kasi sinusubukan nila before kung natuloy yung kanilang coup, rebellion, withdrawal of support, people power, kung ano man, ay pwedeng si Duterte mismo ipepwesto nila, or kung via impeachment, si Sara Duterte ang ipepwesto nila. So, yun yung kanilang mga options. Sa arrest warrant,